Alright, mula kay Maharlika TV mga kapatid, panoorin natin tong reaction video na to. No, may malupit na plano daw ang Taiwan na ikinatakot ng China. Uy, ano to mga tol? Ito ang ating aalamin ngayon at bibigyan natin ng komentaryo at reaksyon. Samahan lang ninyo ako, pero bago yan, syempre hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Maharlika TV. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Habang patuloy na tumataas ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China, lumalaki rin ang posibilidad na talagang magkakaroon ng gyera ang dalawa. Bagaman sinasabi ng Amerika na magbibigay ito ng suportang militar sa Taiwan, ngunit hindi rito lubusang umaasa ang mga Taiwanese at kinakailangan nilang tumayo gamit ang kanilang sariling mga paa. Tama. At ipakita sa China na talagang kaya nilang dumepensa at maglunsad ng kontraopensiba. Mayroong sariling pamahalaan at ekonomiya ang Taiwan, pero ang problema, hindi ito opisyal na kinikilala ng mga malalaking player tulad ng US bilang sarili nitong bansa. Kaya naman para sa China, ang anumang magiging hakbang ng Taiwan na magkaroon ng sinasabi nilang kalayaan ay mayahahalin tulad sa pagdedeklara ng digmaan laban sa People's Republic of China. Ngunit para naman sa Taiwan, hindi sila papayag na habang buhay na lang na magiging banta sa kanilang China. Handa silang ipakita sa mga Chino na kaya nilang lumaban kahit gaano pa man kalaki at karami ang puwersa nito. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang malupit at kakaibang taktika ng Taiwan kung paano haharapin at makipagsabayan sa maladragon na puwersa ng China. Pwede rin kapulutan to ng ng ating bansang Pilipinas para makabuo din ng talagang matinding opensiba o depensa. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Huwag kalimutan mag-like mga kapatid. Ang China mga kapatid ay tinatayang mayroong 267 times ang laki kung ikukumpara sa Taiwan. At maliban sa dami ng kanilang militar, mayroon ding nuclear weapon ang China at sopistikadong mga air defense system na mag-i-intercept kahit sa mga ballistic missile at fighter jet na ipapalipad ng Taiwan. Sa panahon ng digmaan, batid ng Taiwan na hindi magiging madali ang basta nalang mapasabog ang pinakasentro ng China. Tama. Gamit ang kanilang mga missile at fighter jet, kung kaya't ang plano ng kanilang militar ay itoon ang pag-atake sa napakalaking dam ng China, ang Three Gorges Dam, kung saan maglilikha ito ng napakalawak na pinsala sa lugar. Ang dam na ito ay mayroong taas na 181 meters, 2,335 meters ang haba at naglalaman ng halos 40 billion cubic meters ng tubig. Grabe. Ang Three Gorges Dam ang pinakamalaking hydropower sa mundo na siyang nagbibigay ng kuryente sa 20 milyong mamamayang Chino. Ngayon mga kapatid, kapag nagkataong mawawasak ang dam na ito, ang 40 billion cubic meters na tubig na nakaimbak dito ay bubulusok sa Yangtze River na magriresulta sa isa sa pinakamalaki at pinakanakakakilabot na baha sa kasaysayan ng tao. At Wala pa nga yung ganyan. Sobra na binabaha ang China eh. Mas matindi pa siguro kung masisira na to ng Taiwan pag nagkataon, di ba? hindi masukat na pagkapinsala sa populasyon at mga sentrong pang-industriya ng Wuhan, Nanjing at Shanghai. Dahil sa malawakang pagbaha, mawawala rin ang napakalaking produksyon ng bigas ng China na paniguradong makakaapekto sa 400 milyon ng mga Chino dahil ang kanilang mga palayan ay umaasa sa patubig na nagmumula sa dam. Mapipilayan ng China kung talagang mawawasak ang naturang dam at dahil dito maaari nang magkaroon ng Taiwan ng pagkakataong gumamit ng mga conventional weapon na lilikha ng pagkawasak sa China. So bibigyan muna nila ng malaking problema ang China mga tol, no? At pag doon na focus yung hindi naman doon talaga mapofocus, pero magiging dalawa ang problema ng China bukod sa kanilang laban. Poproblemahin pa nila yung nangyayaring sakuna doon sa kanila. Nakatumbas o higit pa sa isang nuclear attack. Ngunit ang malaking tanong, mayroon ba talagang kapasidad ang Taiwan na sirain ang Three Gorges Dam ng China? Ayon sa isang strategist ng Taiwan, sa pamamagitan lamang ng 2 ballistic missile, kayang-kayang patagin ang dam na ito ng China. Ngunit base naman sa isang Chinese media, suntok sa buwan ang plano ng Taiwan na masisira nito ang dam dahil isa itong steel concrete gravity dam. Ibig sabihin, kahit ang isang section nito ay malubhang masira, may mga parts pa rin ng dam na hindi makukompromiso at may kakayahan pa rin itong pigilin ang malakas na pagragasa ng tubig. Pinagmalaki rin ng Matibay. China ang kanilang advanced na mga air defense system na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng bansa na siya umanong sasalubong sa mga fighter jet at missile mula Taiwan bago pa ito makarating sa pinupuntiryang dam. Sinabi rin ng isang Chinese official
na kung aatake ang Taiwan sa China, animoy magiging katulad lang ito sa paghampas sa isang bato gamit ang isang itlog at magiging mitsa lamang ito sa agarang pagkabura ng Taiwan sa mapa. Eh, ano pa sasakupin nila kung buburahin nila Taiwan? 'Di ba? Parang sinira lang nila yung Taiwan eh. Ang gusto nga nila, 'di ba, reunification, 'di ba? So hindi rin tumutugma yung sinasabi ng Chinese na yun, eh, 'di ba? Ang gusto nga nila reunification eh. Kung buburahin nila sa mapa ang Taiwan, ano pa i-reunify nila? Mga loko-loko rin eh. Dagdag pa ng opisyal, ang Three Gorges Dam ay nasa 1,200 kilometers ang layo mula Taiwan. Kaya bago pa makarating ang missile at mga fighter jet na magdadala ng bomba, katakot-takot na bilang umano ng mga matitinding surface-to-air missile ang sasalubong at aasahan na magsasaniraw ito ng malaking bilang ng mga casualty at pagkawasak ng mga eroplano sa Air Force ng Taiwan. Maliban dyan, kung magkakagipitan at talagang nanganganib ang dam, maaari umano itong agad na i-drain ng China bago pa man tatama ang pag-atake. Yun nga lang, lubusan pa rin itong maapektuhan ng mga pananim, kabuhayan at malaking bilang ng populasyon ng China. Paano nila i-drain yan eh? Katumbas din yan na bubuksan nila eh. Di ganun din yun. Kakalat din yung tubig nun. Kung aatakihin ng Taiwan ang nasabing dam, magsasani lamang din daw ito ng matinding galit mula sa publiko ng China at pwersahan itong may tutulak ang gobyerno na gumamit ng mas mapangwasak na armas gaya ng nuclear weapon. Dahil ang mga may batas tungkol dyan, di nila basta-basta pwedeng gamitin yan. Atake sa infrastruktura ng tubig ng sibilyan ay karaniwang may tuturing na isang krimen sa digmaan. Base naman sa Taiwan, bagamat ang kanilang naunang na-develop na missile ay mayroon lamang range na umaabot ng humigit kumulang 1,200 kilometers at walang kakayahang abutin ang lokasyon ng nasabing Three Gorges Dam. Ngunit ang kanilang bagong surface-to-surface missile ay hindi na mahihirapang abutin ng dam. Tinawag nila itong Yunfeng, isa itong cruise missile na mayroong range na umaabot ng 2,000 kilometers. Ibig sabihin, kayang-kaya nitong abutin ang Three Gorges Dam ng walang kahirap-hirap. Ang missile na ito ay mahirap ding ma-intercept dahil sa kanyang bilis na umaabot ng Mach 3 o pagiging supersonic. Kaya nitong maglakbay mula Taiwan hanggang Three Gorges Dam sa loob lamang ng 20 minuto. Wow! Ngayon mga kapatid, maliban sa planong pagwasak ng Taiwan sa Three Gorges Dam ng China, mayroon pa itong isang alas o depensa na tinatawag nilang Silicon Shield kung saan dahil sa kanilang gawang mga silicon microchips, magkakaroon ng pangamba o pagdadalawang isip ang China na salakay ng Taiwan. Ang silicon microchips ang isa sa pinakamahalagang technological resources sa buong mundo. Ginagamit ang mga ito sa computer, smartphone, digital camera, drone, at higit sa lahat, parte rin ito upang epektibong paganahin ang mga war machine na may kaugnayan sa artificial intelligence, mga guided missile, fighter jet at marami pang iba. Sa Taiwan lamang ginagawa ang mga pinaka-advanced na microchip sa buong mundo na idinisenyo ng mga kumpanya tulad ng Apple. Ang company naman na gumagawa ng mga ito ay isa sa pinakamalaki at pinakamahalagang kumpanya sa mundo. Matatagpuan sa Taiwan ang 4 sa 9 na mga pinakamalaking global microchip manufacturer. Sila ang gumagawa ng halos 70% ng microchip sa buong mundo at 90% ng mga bago at advanced na mga microchip na naglalaman ng bilyon-bilyong microscopic transistor na ginagamit globally ay sa kumpanya rin na ito nanggagaling. Kaya hindi nila pwede basta-basta sirain ang Taiwan dahil napakahalaga ng ginagampanan nito sa buong mundo. Ayon sa mga pag-aaral, kapag sinira, winasak o pinasabog ng China ang microchip industry ng Taiwan, tinatayang aabot sa 2.5 trilyon na pagkalugi ang sasapitin ng pandaigdigang ekonomiya. Mas mataas pa ito kaysa sa pinagsamang ekonomiya ng Ukraine at Russia. At magiging kasalanan ngayon ng China yan. Talagang yari sila sa buong mundo. Maliban dyan, bubulusok din ang pandaigdigang financial meltdown at mababawasan sa kalahati ang pandaigdigang produksyon ng mga smartphone at babagal ng husto ang paggawa ng mga computer, kotse, missile at marami pang iba. Ang matinding epekto nito ay talagang seryosong makakarating din sa mga militar sa buong mundo na umaasa sa mga microchip para sa kanilang missile guidance system o ano pa mang mga gamit pandigma na nangangailangan nito. Napakahalaga ng Taiwan hindi lamang sa Amerika, kundi pati na rin sa marami pang mga bansa sa buong mundo, pati na ang China, dahil numero 1 din silang gumagamit ng microchip na nagmumula sa Taiwan. So yung pala ang ng Taiwan, no? Yan pala yung pinakamalaking shield nila, mga tol. Kaya hindi sila basta-basta pwedeng sirain o atakihin ng puwersa ng China. Ngayon mga kapatid, alam din naman ng China kung gaano talaga kahalaga para sa kanila ang mga microchips na gawa ng Taiwan. Kaya nag-invest ito ng bilyon-bilyong dolyar para gumawa ng sarili nilang microchip industry. Ngunit ang kanilang kakayahan sa paggawa ay wala pa sa kalingkingan kung ikukumpara sa mga Taiwanese. Nangangahulugan lang ito na kahit mapasakamay pa ng China ang mga paggawaan ng microchip ng Taiwan,
Walang garantiya o suntok sa buwan na makakagawa rin sila ng mga dekalidad na produkto. Yun lang. Isa pa sa problema, ang microchip industry ng Taiwan ay talagang ginagawa mula sa libu-libong mahuhusay o mayroong matinding karanasan ng mga manggagawa at ang mga disenyo at kagamitan ay nagmumula sa US, Japan at Netherlands. Ang lahat ng ito ay mapuputol o mawawala sa oras na gagawin ng China ang pagsalakay nito sa Taiwan. Kaya naman isa talagang malaking pagkakamali para sa China na salakayin ng Taiwan dahil ang Silicon Shield ng Taiwan ang kanilang pinakamahusay na depensa. Pero paano naman kung talagang hindi gagana ang dalawang plano na ito ng Taiwan? Maliban kapatid sa opsyon na pagbomba sa Three Gorges Dam ng China at Silicon Shield, napag-aralan na rin ng militar ng Taiwan kung paano masihigpitan ang kanilang depensa laban sa napakalaking puwersa ng China. Ang militar ng Taiwan ay mayroong tinatawag na Porcupine Strategy. Isa itong taktika ng depensa na inihayag noong 2017 ng dating opisyal ng Taiwanese military na si Li Shiming. Ang Porcupine Strategy ay isang ideya na hinango mula sa isang hayop na porcupine kung saan bagamat may tuturing itong isang maliit, ngunit nagagawa nitong depensahan ang kanyang sarili mula sa mas malalaking mababangis na hayop dahil sa kanyang natural defensive capabilities. Ang strategy na ito mga kapatid ay lalo pang pinaunlad ng Taiwan dahil sa mga aral na natutunan nila mula sa Ukraine, kung saan mula sa tinatawag na asymmetrical warfare na gumagamit ng mga mina, mga mobile missile system at drone, magagawa nilang mahadlangan at i-demoralize ang isang sumasalakay na puwersa. At katulad mismo sa mga depensa na nakapalibot sa buong katawan ng porcupine, napapalibutan na rin ngayon ng mga advanced na anti-aircraft, anti-tank at mga anti-ship weapon ang mga karatig na isla ng Taiwan, mga bundok, syudad at iba pang lugar upang matiyak na talagang mahihirapan ang puwersa ng China. Grabe no, small but terrible. Bukod dito, aasahan din na magbibigay ang Amerika sa Taiwan ng mga mahahalagang impormasyon upang mas mahihigpitan pa nila ang kanilang depensa at makakapaghanda ng isang epektibong kontraopensiba. Hindi rin magiging madali para sa China ang magsagawa ng malawakang amphibious landing sa Taiwan dahil ang pagtawid ng kanilang puwersa sa Taiwan Strait ay pahirapan. Nasa tinatayang 130 kilometers ang layo ng China bago makadaong sa Taiwan. Bukod dito, dadaan muna ang kanilang tropa sa maalon na karagatan at ang mismong dalampasigan na kanilang dadaungan ay mayroong very challenging na mga terrain, limitadong mga beach at matinding pinatibay, kung kaya't aasahan na sa Taiwan Strait pa lang, kakaharapin na ng China ang matitinding artillery strike, aerial assault at mga missile na nagmumula sa Taiwan. Pinaniniwalaan din na ang ilan sa mga beach ng Taiwan na posibleng dadaungan ng China ay mayroong inilagay na mga underwater pipeline na idinisenyo upang magpakawala ng mga gasolina sa ilalim ng dagat at bigla na lang aapoy upang sunugin ang mga tropa ng China na nadaong sa lugar. Yan ang ilan sa mga plano at Aba, matindi pala tong Taiwan mga tol, kaya pala relax lang sila no. Kaya pala hindi sila masyadong nai-intimidate sa pinaggagawa ng China kasi matindi pala ang puwersa din nila. Pero yung mga tol, ang Taiwan, di hamak na mas maliit yan. Kaya mas malaki pa Luzon dyan eh. Diba? Pero kita mo naman, malakas ang puwersa nila. May sarili nga silang submarine mga tol eh. Tayo, sa Pilipinas, wala. No? Napunta sa bulsa ng iilan. taktika na inihayag ng Taiwan upang mahadlangan ang napipintong pagsalakay o pakikidigma sa kanila ng China. Ikaw kapatid, ano ang masasabi? Matindi, no? Matindi ang Taiwan. So alam naman natin mga tol, kung talagang wasakan na talaga at wala nang pakialamanan, di ba? Wala nang pakialam sa kung ano man yung masisira. Hindi pa rin mananalo ang Taiwan sa China dahil sobrang, alam mo yun, kumbaga mauubusan ka na sila, nagsisimula pa lang dahil sa sobrang dami nila eh. Di ba? Yung Taiwan, mauubusan na sila ng bala pero yung China nagsisimula pa lang. Sobrang laki nila mga tol, ilang ulit na mas marami ang populasyon o ang bilang ng China kaysa sa kanila mga tol. Napakalaki, 'di ba? Napakalaki. Pero dahil nga syempre meron din pangingilaga ng China na hindi nila basta-basta pwedeng sirain 'to kasi ang gusto nga nila reunification eh. Ang gusto nila makuha tong Taiwan maging part ulit ng China mga tol. Ay kung sisirain nila, anong gagawin nila sa Dead Island? 'Di ba? Anong gagawin nila sa Silang Isla? Wala silang pakinabang do'n tapos yung microchip pa na pinapakinabangan ng buong mundo masisira din. O edi mas lalo silang magkakanda guguho din sila do'n mga tol kaya mahirap din pala talagang mahirap din pala 'tong Taiwan mga tol 'no, mahirap kalabanin. Anyway, bilang isang Pilipino ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.